Ayun. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. At purihin po pangalan pa. Welcome po sa Sunday afternoon service dito sa Jesus Christ Baptist Church. At ilan ho mo ng mga announcements and reminders. Una, salamat po sa Panginoon. Nagkaroon kami ng recap fellowship ng Pag-ibig Conference at usapang pag-ibig at purihin ng Panginoon na at isa sa mga main point is God is not anti-love. Amen? He is the author of love. He is the author of romance. So, hindi ho yan laban sa Panginoon at pwedeng makaluwalhati sa Diyos sa mga kaparaanan na ayon sa kalooban ng Panginoon. So, hindi book of romance, kung hindi romance. Ayan. So, purihin ang Diyos sa bagay at sa katotohanan po na yan. And then also, next Sunday, excited ho tayo sa ating parating na Family Sunday. And nakakabalita ho ako ng ating mga kapatid nag-i-invite ng mga whole families. Lord willing, makarating ho this coming Sunday. Pag-pray ho natin. And then also, ay dito rin tayo magtatanghalian. Purihin ng Panginoon. At pag-pray natin ang gawain na ito at lalong makatulong sa bawat pamilya. At who knows, baka magkaroon tayo ng Brother Totoy Part 2. Si Brother Totoy na imbitahan ng Family Sunday and then doon nagtuloy-tuloy at patuloy hong kumikilos ang Panginoon sa buhay ng kanilang pamilya. Pag-pray po natin iyan. Kaninang umaga, hindi natin nabati at happy 8th anniversary sa Saturday sa mag-asawang Danica at Carlo Dinong. So 8 years na po. Purihin ng Panginoon sa Saturday. Tama, Saturday, February 27. Purihin ng... Kailan ang birthday ni Sister Joyce? February 20. Bakit tahimik? Kanina ng umaga nagtatanong ako February 22, advance happy birthday, Sister Joyce. Ayan. 22. 22. Okay. So, purihin ang Diyos sa bagay po na yan. And then also, meron pa ho tayong mga announcements. Muli ho, ang ating mga young people ay nagsimula na ng fundraising. Salamat po sa mga sumuporta kanina. At magkakaroon daw ng price adjustment next week. Pero salamat po sa mga sumuporta kanina. And then also, na-announce nga natin kanina, by March ay magkakaroon ho tayo ng garage sale. Marami ho tayong mga natirang damit mula last year na garage sale ho natin. Ilalagay natin yan. And then yung meron pa tayong mga items sa bahay na gustong idagdag. And all totality ho ng pagbebentahan ay pupunta ho sa pondo ng ating mga kabataan para sa youth camp. And then marami pa silang pinaplano. Pag-pray ho natin, 1.5 buwan na lang, more or less, ay camp na. So pag-pray natin yan, divine design. Yun yung eksaktong theme, divine design. Disenyo ng Diyos sa lalaki at disenyo ng Diyos sa babae. At sa panahon natin na ito ay nami-mix up or nagiging malabo, ay lalong kailangan maging malinaw ho, lalo na sa atin bilang mga mananampalataya. Okay, and then also, na-announce ko rin po, next month, if not March 3, March 10, pinagpipilian ho natin kung pinakamainam na date, ay magkakaroon tayo ng special couples fellowship. Dapat ngayong February ho yan, pero na-focus tayo sa Family Sunday, na-focus tayo doon sa camp. Hingi ko yung pasensya. Nito lang na sa akin. Oo nga, maganda pala na meron. So, Lord willing, babawi tayo this March 3, March 10, or either, isa yan sa dalawang date na yan, ay magkaroon tayo ng couples fellowship. So, pakipag-pray ho yun. So, wait for further announcement at sana ho maging available yung atin hong mga yung atin hong mga couples dito ho sa church. Yun ho, ang ating mga announcements and reminders. Di ba na lang kung may nakakalimutan ako? Mamaya ho, pagkatapos ng ating afternoon service, ang ating prayer meeting at nawa magkasama-sama tayong patuloy. Tayo dumako sa paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng ilang minuto o ilang sandali ng tahimik at personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let's pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama sa langit, patuloy ka naming niluluwalhati, patuloy ka naming pinapasalamatan sa iyong dakilang kabutihan sa amin, sa napakaraming mga mabubuting bagay na aming nararanasan mula sa iyo. At oo, maging ang mga
mahihirap, masasakit, madilim na sandali na aming nararanasan. Sapagkat, O Diyos, ang ayon sa iyong salita, all things work together for good. Salamat, Panginoon, at nawa patuloy kang kumilos sa amin, dagdagan mo ang aming pananampalataya, lalo pa kaming tumibay, Panginoon, sa iyong mga katotohanan, at ito, Panginoon, ay makita sa aming mga pamumuhay. Panginoon Diyos, sangayon sa iyong salita, ay dapat sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. At aming kinikilala, Panginoon, hiwalay sa iyong banal na Espiritu, hiwalay sa kilos ng iyong banal na Espiritu, ang lahat ng aming gagawin ay walang katuturan. Ang gayon din naman, hiwalay sa iyong katotohanan, Panginoon, ang mga pagsamba na aming gagawin ay hindi magiging katanggap-tanggap. Kaya nawa, Panginoon, tulungan mo kami, hindi lamang sa aming sariling lakas, kundi sa lakas na nanggagaling sa iyo, sa lakas ng banal na Espiritu, at sangayon sa katotohanan mo, kami nga ay makapag-alay ng bunga ng aming mga labi, ng papuri, pasalamat at pag-aawitan, at magbigay namin ng aming mga sarili bilang haing buhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. O Diyos, ikaw po ang patuloy na gumabay sa lahat ng aming gagawin. Saliksikin mo kami, Panginoon, sa anumang mga kasalanan. At nawa, Panginoon, sa aming pagsambang ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Lahat ng ito ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin, all glory be to Christ. Nothing of our efforts that no legacy survive unless the Lord has raised the house He made, its builders strive. To you
po'y martil nga tayo para po sa ating offering. Magandang hapon po sa atin. Tayo po'y dadako na sa basihan sa ating pagkakaloob sa aklat ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, patuloy ka po namin pinupuri, pinapasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Salamat o Diyos sa pagliligtas mo po sa amin bilang kami po ay makasalanan, Panginoon. O Diyos, sa aming paghahandog ng aming kaloob, Panginoon, ay patuloy niyo pong itama ang aming mga puso, ang aming mga motibo, Panginoon, sa pagbibigay, na magkaroon po kami ng puso na may kagalakan, Panginoon. Sapagkat lahat ng meron kami, Panginoon, ay ito po ay buhat sa iyo, O Diyos. Maging sa lakas ng aming pagtatrabaho, maging sa karunungan na pinagkakalob niyo po sa amin kung paano po kami kumita, ay ito po ay galing sa iyo, Ama. Kaya lahat ng ito, Panginoon, ay pagkakaloob po namin sa iyo na may pagpupurit, pagpasasalamat, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Maging sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, sa iyong gagamitin, Panginoon, ay pagkalooban po na siya ng karunungan na nagbumula sa iyo, O Diyos. And Lord, patuloy na yung mga salita ang magsilbing kalakasan, magsilbing sandigan, Panginoon, ng bawat mananampalataya. Ama, purihin ka, dakilain ka. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay magkaloob. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, His mercy is more. Since they
stronger in darkness, new evermore. Our sins they are many, His mercy is more. Tayo po'y magsing lahat. Tayo po'y tumawad sa Panginoon. Awitin po natin, Great is Thy faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Art not forsaken, Thou peace that endureth. Thine own near presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Tayo po'y maratiling katayo para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Atin pong basahin mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 11, verse 19 to 30. Ready? Read. Samantala, nagkawatak-watak ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig na nangyari kay Esteban. Naglakbay sila hanggang sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia. Sa mga Hudyo lamang nila ay pinangangaral ang salita saan man sila makarating. Gayunman, mayroon sa kanilang taga-Cyprus at taga-Cyprus na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Ginabayan sila ng kamay ng Panginoon
at napakaraming sumampalataya at nagbalik loob sa Panginoon. Nabalitaan ito ng iglesia na nasa Jerusalem, kaya isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos, nagalak siya at hinimok ang bawat isa na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Sapagkat siya ay mabuting tao, puspos ng banal na espiritu at ng pananampalataya, napakaraming tao ang nahikayat na manampalataya sa Panginoon. Pagkatapos ay nagtungo si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Nang siya ay kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. Kaya 1 taon silang nagtitipon kasama ng iglesia at nagturo sa napakaraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Nang panahong iyon ay dumating sa Antioquia ang mga propetang galing sa Jerusalem. Tumindig ang isa sa kanila na ang pangalan ay Agabo at sa pamamagitan ng Espiritu ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong daigdig. Nangyari ito noong panahon ni Claudio. Nagpa siyang mga alagad na ayon sa makakaya ng bawat isa'y magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea. Ganito nga ang kanilang ginawa at sa pamamagitan nina, Bernabe at Saulo ay ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga matatandang namamahala ng iglesia. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayong magsiupo. Purihin po ang ating Panginoon. Gandang hapon po sa ating lahat. Napakaganda ng mensahe ng ating inawit kanina. Great is thy faithfulness. All I have needed, thy hand have provided. At ang pinaka-dakilang provision ng Diyos para sa atin ay walang iba kundi yung pangangailangan natin ng kaligtasan. Tayo po ngayon ay tumungo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang maaaring familiar sa atin ang kwento ni Jonah, Prophet Jonah, hindi po si Sister Jonah, at ang lugar ng Nineveh. Ang lugar po ng Nineveh ay isang lugar na puno ng kasalanan. Punong-puno ng mga makasalanan. Kaya isa ito sa mga dahilan kung bakit si Prophet Jonah ay ayaw magtungo roon. Well, ang Nineveh ay isang lugar na doon ginaganap ang mga kasalanan katulad na lamang ng religious prostitution. Merong mga doon ay talamak ang idolatry, talamak ang immoralidad, ang perversion, talamak ang homosexuality, ang cruelty, violence, plunder, murder, rape, and sorcery. So makikita natin sa dami ng klase ng mga kasalanan ay talagang medyo mahuunawaan mo si Prophet Jonah kung bakit ayaw niya pumunta roon. Dahil talagang itong mga tao roon ay kung titignan mo, ang tindi ng kasalanan. At humanly speaking, kung titignan natin, parang itong mga taong ito atay mga imposibleng baligtas. At imposible na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pero we know the story na magtungo roon, patapos siyang kainin ng malaking dolphin, ng malaking isda, hindi natin alam kung ano, siya iniluwa at nakarating sa lugar ng Nineveh at lahat sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan. Nangyari ang lahat na ito despite humanly speaking parang napaka-imposible pero walang imposible sa Diyos. At ngayon pong hapong ito pag-aaralan natin ang isa na namang lugar
sa Biblia na maaring yung mga tao dito sa pananaw ng makataong pananaw ay parang imposibleng maligtas at magsisi sa kasalanan. Pero katulad ng mga taga Nineveh, walang imposible sa Diyos sang-ayon sa kanyang kalooban. Ang mensahe po na ating pag-aaralan ngayong hapong ito ay maging ang mga tao man na sa paningin natin ay malayo o imposibleng maligtas, ay kayang iligtas ng Diyos sang-ayon sa kanyang kalooban sapagkat siya'y buhay at walang imposible sa Kanya. Tayo po'y sumaglit na manalangin sa Panginoon at humingi ng gabay sa Kanya. Aming Diyos na makapangyarihan, kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa katapatan mo, O Diyos, sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong habag sa amin sa araw-araw na kami po'y nabubuhay. Tunay nga, O Diyos, na kami makasalanan, nararapat sa kahatulan mo, pero araw-araw ay nakakaranas kami ng habag mo, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng ito. At nawa, sa patuloy naming pagsamba sa iyo, gabayan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Pangunahan mo kami, Panginoon, na makita po namin kung gaano ka nga talagang kadakila at kung gaano kaming nangangailangan sa iyo, Panginoon, at ang mga tao ay nangangailangan ng ebanghelyo mo, Diyos. Nawa, Panginoon, gabayan mo po kami, pagkalooban mo ng karunungan, ng kapangyarihan ng iyong lingkod, at maluwalhati ka sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Nakita po natin noong nakaraang pag-aaral natin kung paanong iniligtas ng Diyos ang isang hentil na si Cornelius kasama na yung kanyang buong sambahayan. At ngayon po, ngayong hapong ito, sa pag-aaral natin ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng pagliligtas ng Diyos na kanyang ginawa. Well, in our case, dahil pinag-aaralan natin ay ginagawa ng Diyos sa mga hintil. But the question is, si Cornelius nga ba, yung kanyang household, ang maituturing natin na unang Gentile Christian community? Unang Gentile community na naligtas? Well, ang answer to that is both yes and no. Makikita natin later on, dahil una sa lahat, yung case nila Cornelius is actually a special case. Dahil sila'y matuturing natin na mga God-fearer. And later on, makikita nyo po yung magiging yung punto natin kung bakit maaari din natin silang i-consider as, naligtas sila. Pero kumbaga, kung ilalagay natin yung credit kung sino yung mga hintil, ay tignan natin kung itong pag-uusapan natin ngayon ay maaaring mas sila yung ating maibilang. But anyway, punta tayo sa ating talata na pag-aaralan ngayong hapong ito. From verse number 19 ng Acts chapter 11, verse 19 ng Acts chapter 11. Ang sabi po ng salita ng Diyos, "Now, they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenice, in Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only." By the way, kanina may nabanggit doon ng lugar na Cyrene, yung Phoenice ay iisa lang po yun, na interchangeably lang, baka ako rin kasi mabanggit ko Cyrene, yun din yun, at iikot yung ating pag-aaral dyan sa tatlong lugar na yan, yung Cyrene or yung Phoenice, yung Cyprus, and yung Antioquia or yung Antioch. Kung babalikan po natin, kung maaalala ninyo sa Acts chapter 6 and 7, dito po naganap yung persecution kay Stephen, kay Stephen, kung saan nangaral si Stephen doon sa synagogue sa may Jerusalem at hindi matanggap ng mga Hudyo, hindi matanggap ng mga religious leaders yung kanyang pangangaral na biruin mo ba naman ay talagang idiin sa kanila na sila ang pumatay sa Mesiyas.
At nakita natin ang naging reaksyon nila through the initiative or leadership, should I say, ni Saulo, na mas kilala natin sa panahon natin ngayon na si Apostol Pablo. At dahil nga roon, nung kinaladkad na nila si Stephen, kinaladkad nila palabas ng bayan, tapos pinagbabato hanggang mamatay si Stephen, doon nag-spark yung matinding persecution na naranasan ng mga mananampalataya nung panahon na yon. Through the leadership ni Saulo, ni Apostle Paul sa panahon natin, or as we know him. So what happened is, sa mga sumunod na talata, nakita natin from chapter 7, chapter 8, nag-alisan sila ng Jerusalem. Nagtago sila, nagpakalayo-layo sila, umalis sila. Dahil syempre, no? Merong banta sa kanilang mga buhay. Of course, hindi natin pwedeng sabihin, hindi sila handang mamatay para sa Panginoon, no? Pero kailangan din nating maging wise as a serpent, 'di ba? So, ang marami sa kanila ay nagtago, nagpakalayo-layo at they were scattered abroad. Now, ang sabi dito sa verse 19, now they which scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen. So ito yon. At dito tayo sa konteksto, ito yung mga nag-alisan. Paalis ng Jerusalem. Of course, hindi lahat umalis. May mga natira pa rin mga Kristiyano, mga mananampalataya doon. Pero ito yung mga nag-alisan. At ang sabi sa verse 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene. So ito, may mga nagtungo roon. Well, actually, nabanggit na yan sa verse number 19, nagtungo roon at ang ginawa nila, nangaral sila ng ebanghelyo. Hindi lang sila nagtago doon, nagpakalayo para lang magtago. Sila'y nagpakalayo para kumalat ang ebanghelyo, ang mensahe ng Panginoon. At pagdating nila doon, ang sabi ng verse number 19, they were preaching the word to none but to Jews only. No? Ibig sabihin lang yan, in short, they were preaching to Jews only. No? Mga Hudyo lang yung kanilang mga pinangaralan. Well, hindi natin kilala kung sino tong mga to. These are unnamed disciples. Hindi natin kilala kung sino tong mga to. Basta marami sila, nagtakbuhan sila sa palayo ng Jerusalem, nakarating sila ng Phoenice, nakarating sila ng Cyprus, nakarating sila ng Antioch. And here, makikita natin, yung una sa verse number 19, sa mga Hudyo lang sila nangangaral. Yan ang sinabi, malinaw sa dulo ng verse number 19. Pagdating ng verse number 20, something happened. Dito, pagdating sa verse number 20, deliberately, sinasadya na talaga nilang i-target yung mga Gentiles for evangelism. Verse number 20, basahin natin. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, doon nakarating daw sila sa Antioch, they spake unto the Grecians, to the Greeks. Yung mga Greeks dito, yung mga Grecians dito, sila yung mga hindi Hudyo na Greek-speaking. Mga Greek-speaking na hindi Hudyo. So makikita natin dito, kung titignan natin, wala naman talagang kahit anong account. Higit sa malamang ay itong mga unnamed disciples na to are scattered because of persecution. Wala silang idea na meron ng Gentile community na naligtas. Na sila Cornelius. Wala silang idea. Yun nga yung household nga ni Cornelius. So nung mag-scatter sila, nagpunta sila, actually, geologically speaking, nasa norte ito. Nasa norte ng Jerusalem, itong mga bansa na ito, itong mga bayan na ito. So nakarating sila doon sa Phoenicia or Cyrene and Cyprus. Now, ano ba tong mga lugar na ito? No? Hayaan nyo lang po na tignan natin ano bang meron dito sa mga lugar na ito. Yung Phoenicia at saka yung Cyprus, ito po yung mga lugar ng mga blue collars. Mga workers. Kumbaga. Kasi ito yung lugar na maraming mga minahan, copper mines. Mga minahan ng yung copper.
Sa Tagalog, tanso ba yon? Tanso, copper mines. So ito yung lugar na yon. Ito parehas, itong Phoenice and Cyprus. Now, at first, itong mga Kristiyano na ito who were scattered because of persecution, nakarating sila dun sa iba't ibang dako, Phoenice, Cyprus, and Antioch. And when they preached the gospel, sabi sa verse number 19, they only preached the gospel to the Jews. And sabi nga natin, most likely wala silang idea na meron ng Gentile community na naligtas. Yun nga yung household ni Cornelius. Dahil nga, syempre, ang tagal na kasi nilang wala sa Jerusalem. At malamang hindi sila bumabalik doon dahil nga sa persecution na alam nilang meron doon. At and so, hindi na sila nakabalita. Ano na ba yung nangyayari? So, nung una, ang alam lang nila, and again, bilang mga Hudyo, sa konteksto nila, bilang mga Hudyo, sa pagkakaalam nila, para lang sa mga Hudyo ang ebanghelyo. Kumbaga, ang kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. Kaya yun yung kanilang ginagawa. Bagamat nakalayo na sila sa Jerusalem, nakarating sila sa Phoenice, nakarating sila sa Cyprus, at later on pa yung sa Antioch, ang ginagawa lang nila nung una, sa mga Hudyo lang sila nangangaral. Yun ang problema. So di ba nga, nag-scatter na sila, pero syempre, ang pinaka-goal nila, at this time, magpakalayo-layo sa Jerusalem. Dahil nga doon sa matinding persecution. Pero pahabang naglalakbay sila, papalayo, they were preaching the gospel. Nga lang, again, para sa mga Hudyo lang. But here's what happened. Nung una sa verse 19, para sa Hudyo lang. But here's what happened. Again, verse number 20. And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. Preaching the Lord Jesus Christ. So yung mga Hudyo na naroon sa Cyprus and Cyrene, sila yung mga nakarinig ng ebanghelyo, naligtas sila. So yun yung sinasabi na men of Cyprus and men of Cyrene. Diba? Again, from Jerusalem, may nagpunta, nagpakalayo-layo, nakarating ng Cyprus and Cyrene. And from there, nangaral sila ng salita ng Diyos at may mga naligtas. Now, ayan yung binanggit dyan na men of Cyprus and men of Cyrene, or men of Cyprus and men of Phoenicia. Ngayon, itong mga to, dahil sa sobrang kagalakan nila doon sa biyaya ng Diyos na kanilang natanggap, nagkaroon sila ng eagerness na ipalaganap din ng ebanghelyo sa ibang mga lugar. That is why, ang ginawa nila, ang sabi dyan, when they were come to Antioch. So itong mga men of Cyprus, men of Cyrene, nagpunta ngayon sa Antioch para doon sila mangaral ng salita ng Diyos. Pero pause muna tayo dyan saglit. Tingnan natin, ano bang meron naman sa Antioch? Yung Cyprus, yung Cyrene, ito yung lugar ng mga blue collars, mga workers, mga miners, copper miners. Pero ano ba yung meron sa Antioch? Bakit sinadya ng mga Hudyo na pumunta roon sa Antioch at doon ipangaral ang ebanghelyo? Why? Una sa lahat, yung Antioch po, historically speaking, ay ang founder niya, according sa pag-aaral, ay si Seleucus. Isa siya sa mga inheritors, mga tagapagmana ni Alexander the Great. If you know the story ni Alexander the Great, nag-conquer siya ng mga lugar, maraming mga bayan, maraming mga bansa, ang kanyang mga kinonquer, mga sinakop, hindi na sila nakauwi, hanggang hindi na sila nakauwi, pabalik ng Greece. Siya yung king na hindi na nakaupo sa kanyang trono. Now, sobrang laki na nasakop nila, namatay si Alexander the Great. Nung namatay siya, wala na siyang pinagpasahan ng kaharian ng kanilang imperyo, ng kanilang empire. So what happened is nahati-hati. Yung mga sumunod sa kanya, hinati-hati na lang nila yung kanilang empire. And so isa sa mga nagmana ay itong si Seleucus. So pinangalan niya itong lugar na to after his father, Antioch. Yun ang pangalan ng kanyang ama. Kaya ngayon, itong lugar na ito ay pinangalan na Antioch. Well, during this time, ang population ng Antioch is about 500,000. Nasa 500,000. Malaki na to. Para sa panahon na yon, malaki na yan.
And right now, ang Antioch ay isa sa mga city sa Turkey na nasa 4,000 na lang ang population. So talagang sobra nang lumiit yung population na meron sila. In the ancient world, ang Antioch ay kilala bilang pangatlo of the greatest cities of the Roman Empire. So hindi biro na bayan itong Antioch. It is listed as the third of the greatest cities ng Roman Empire. Well, ang first dyan yung Alexandria na nasa Egypt. Pangalawa, of course, yung city of Rome. No? At pangatlo nga, itong Antioch. Panguna yung Rome, yung city of Rome. Pangalawa yung Alexandria sa Egypt. Pangatlo, itong Antioch. At hindi ito masyadong kalayuan. Well, depende sa pananaw natin. No? Dahil sa laki nila, para sa kanila hindi kalayuan. Pero ang layo from Jerusalem to Antioch is about 300 miles. Ang 300 miles ay nasa 580 something kilometers. So malayo, ano? Antioch was known for its business, for its commerce, for its sophistication, magandang lugar, for its culture, but it is also known for its immorality, prostitution. So kilala itong lugar na ito, mayaman. It is a business area, lugar ng commerce, sophisticado na lugar, at merong yung kultura nila doon ay sikat. Yun nga lang, kilala rin itong lugar na ito sa immoralidad. And this is something na negative para sa kanila. At ito ang problema. Merong religious cult doon sa lugar ng Antioch. Na yung religious cult na yon, part ng kanilang religious rituals ang prostitution. Imagine ninyo, parang nagsa-service, nag-worship, pero ang ginagawa is prostitution. Napakarumi, napakamakasalanan na klase ng quote-unquote pagsamba o worship na kanilang ginagawa. Ito yung meron doon sa Antioch. Actually, sa gitna ng Antioch, meron doon na tinatawag na Temple of Daphne, kung saan doon talaga nangyayari yung religious, quote-unquote, religious activity na merong kahalong prostitution or immorality. So imagine yung mga taga-Antioch, they are pagan worshippers. Ito yung mga pagano. And while worshiping yung kanilang mga pagan gods, yung kanilang mga Diyos-Diyosan, ang ginagawa nila ay immoralidad. Ang ginagawa nilang religious activity inside their temple ay prostitution, ay immorality. And actually, isa sa mga tawag sa Antioch noon is Sin City. Syudad o bayan ng kasalanan. Ganong katindi, kakilala itong Antioch. Ito yung klase na well, sabi nila, ito daw yung bayan na hindi nagpapahinga. Never sleeps. Kumbaga, siguro sa panahon natin ngayon ay parang Makati, BGC, mga ganyan datingan, walang tulugan dahil business area commerce area. No, yun nga lang talagang nasa ibang level. Dahil kilala rin sila sa immorality. Siguro parang mas lapat yung Pasay ngayon sa panahon natin ngayon, Bakit? Bakit kamo? Dahil kilala rin ang Antioch sa pasugalan. So nandoon yung yung meron sa panahon natin, tawag sa mga pasugalan, yung Pogo. Yung mga ganun. So matinding lugar. No, hindi ko alam, hindi pa ako nakarating ng Macau, pero hindi ko alam kung mas mayahan tulad ba yun doon, na kilala sa business, kilala sa commerce, sa sophistication, yun nga lang, kilala rin sa immorality, kilala rin sa sugal, at nung panahon ngayon, chariot racing, yung karera ng mga chariots, karera ng kabayo, so matagal na pala yun, matagal na, yung mga OTB,
karera ng mga chariot. So, ito yung klase ng pamumuhay na meron sa Antioch. So, kung titignan mo, humanly speaking, kung merong bayan, kung merong lugar na mag-i-ignore, magre-reject ng ebanghelyo, ito yun. Ito yung mga tao na walang panahon dapat na makinig sa ebanghelyo. Dahil ito yung mga klase ng mga tao na talagang nagpapakasasa sa kasalanan. Biruin mo, ang alam nila, sumasamba sila, tapos habang pinagbibigyan yung nasa ng laman. Tapos, ginagastos nila ang pera nila para sa pasugalan, immorality, prostitution dito, prostitution doon. Ganong katindi. So gusto ko po makita natin dito yung difference ng situation ni na Cornelius at nitong mga taga-Antioch. Sina Cornelius, well, pareha sila mga Gentiles, pero sina Cornelius kasi ay God-fearers. Kumbaga, malapit na sila sa katotohanan eh. Di ba? Alam nila ang Jewish scripture, ang Hebrew scripture, ang Old Testament. Ginagawa nila ang mga Jewish rituals na masasabi natin ay karamihan din naman doon ay nakasulat sa Biblia, maliban na lamang sa mga additional na mga cultures na dinadagdag nila na ilang mga religious practices. Pero syempre, alam natin, hindi yung kanilang pagiging religious yung nagligtas sa kanila. But in comparison sa mga taga-Antioch, these people are pagan worshippers. Itong mga tao na ito are immoral people. Mga immoral. Pero mo, nag-worship nga sila, mali na yung Diyos na kanilang sinasamba, mali pa yung paraan. Mali pa yung paraan. Dahil merong ang hinahaluan nila ng prostitution, hinahaluan ng immorality. Pero nais ko po makita natin na parehas yung grupo ng mga relihiyoso at yung grupo ng mga immoral ay parehas nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Parehas silang kailangang maligtas at parehas silang kayang iligtas ng Diyos. Walang pinagkaiba dito sa dalawang grupo na ito dahil walang imposible sa Panginoon. Sabi ng verse number 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which, when they were come to Antioch, spake unto Grecians, preaching the Lord Jesus. So muli, yung mga Hudyo na naligtas sa Cyprus, sa Cyrene, nagtungo sila ngayon sa Antioch para mangaral ng ebanghelyo doon. Again, wala silang idea. For some reason, nangaral lang sila. Nangaral lang sila itong mga Hudyo na ito sa mga Grecians. Of course, bagamat hindi nakasulat, we know that it is through the leading of the Holy Spirit. This time, ay hindi ito tumutukoy again sa mga Hudyo na Grecians, kundi sa mga Greek-speaking Gentiles. At ang sabi ng talata, they preach unto them the Lord Jesus Christ. Dahil nga sa ginawa ng Panginoon sa buhay nila, talagang nagalak sila na iniligtas sila ng Panginoon, nagkaroon sila ng ganong zealousness, nagkaroon sila ng ganong eagerness na magtungo roon sa Antioch, kailangan nila ang ebanghelyo. Itong mga tao na to, kailangan nilang marinig ang Panginoong Hesukristo, kailangan nilang makilala. So they went there, nagpunta sila doon, at doon sila nangaral ng ebanghelyo. At ipinakilala nila ang Panginoong Hesukristo. The question is, paano nangyari yun? Paano nangyari na yung mga tao na kung titignan natin, humanly speaking, ay ire-reject ang gospel, pero itong mga tao na ito nakakilala kay Kristo? Paano nangyari yun? Sabi ng verse number 21, and the hand of the Lord was with them. Ang kamay ng Diyos ay kasama nila, ay nasa kanila. Ang kamay ng Diyos ay ginabayan sila sa kanilang paghayo. Napakahalaga po na kahit anumang ministeryo ay naroon ang kamay ng Diyos. Lalo tigit ang pangangaral ng ebanghelyo. Walang anumang ministry ang kayang magbago ng buhay ng tao kung wala ang kamay ng Panginoon.
Kahit sino pang magaling, kahit sino pang mahusay na theologian ang mangaral, kahit na yung pinakamagaling na mga quote-unquote evangelist, no? Na sila pa yung mag-preach, kahit gaano pa kahusay na public speaker yan. No, lahat na yung mga rules ng public speaking, sundin niya. Walang sino man ang merong kakayahan na baguhin ang buhay ng sino man. Maliban na lamang kung gumawa at kumilos ang kamay ng Diyos. Tandaan po natin, nasa ating mga mananampalataya ang responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo, pero ang Diyos ang siyang nagbabago ng buhay, ang Diyos ang siyang nagliligtas, yung kamay pa rin ng Panginoon ang kailangan natin, anumang ministeryo yan. Again, humanly speaking, parang ang labong mangyari. Parang ang labong mangyari na nabigyan nila ng panahon na pakinggan ang Ebanghelyo. Parang ang labong mangyari na itong mga tao na ito, pagsisihan yung buhay nila, talikuran yung ganong buhay. Parang ang labong mangyari. And take note, hindi lang ito basta meron lang na ilang naligtas. Ang sabi ng talata, and a great number believed and turned unto the Lord. So merong malaking bilang ng mga tao doon sa Antioch na naligtas. From 500,000, hindi natin alam kung gaano karami. Ang sabi na lamang ni Luke ay merong great number. Maalala po natin, 'di ba, sa mga naunang mga talata ay binibilang pa ni Luke eh. 'Di ba, kung ilan nagawa niya pang bilangin, no? O maaaring yung mga mananampalataya noon, tapos yun ang kinuwento sa kanya bilang historian, mayroong 120, tapos may 3,000, tapos may 5,000, tapos sumunod ay di na nila mabilang. Great multitude na. So ibig sabihin, sa kakayanan nila ng mga panahon na yon ay parang kumbaga uncountable na ng kaya nilang bilangin. So we can safely assume na higit 5,000. Hindi natin alam exactly gaano karami, pero great number, walang numero, pero pwede natin i-assume na higit sa 5,000 dahil hindi na nila kayang bilangin. Dahil kung ganong karami lang, baka nabilang pa rin. Pero hindi na. At ang sabi ng verse number 22, then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem. So ganong katindi yung nangyari na pagliligtas ng Diyos sa Antioch na umalingaw-ngaw yung balita. Na talagang umingay yung balita doon sa Jerusalem. Again, sabi natin kanina, ang from Jerusalem to Antioch or vice versa ay 300 miles or nasa 480 kilometers. And alam nyo ba, sa ngayon sa Waze, sa Google Maps, mula rito, paakyat ng Baguio sa 9 degrees, ay meron lamang 224 kilometers kung puro NLEX ang dadaanan mo. So ibig sabihin, nakapunta ka na roon, nakabalik ka na, hindi mo pa naabot yung 300 miles. Yung 480 kilometers. So ganun siya kalayo. Ganun kalayo. Ano? Kailan lang po, nitong Miyerkules, ay merong insidente na nangyari. Naganap dyan sa may tungko. Yung isang bahagi ng Peter the Apostle Church ay gumuho during Ash Wednesday. Bumagsak. And to tell you honestly, may mga kamag-anak ako na doon banda nakatira, minessage ko sila. Dahil hindi ko alam kung may mga doon ba nagsimba. But I praise the Lord, wala naman sa kanila na naroon. Ayon sa pinaka-latest na balita, ang isa yung namatay at nasa 63 katao ang sugatan. So let me ask you, sino rito ang honestly ay aware doon sa nangyari na yon? So meron lamang ilan at hindi lahat ay aware doon sa nangyari. Na kung titignan natin, hindi ganun kalayo. Hindi ganun kalayo. May social media, may TV, pero hindi pa rin tayo lahat na narinig, nalaman
yung balita. I hope nakukuha niyo po yung punto, ano? 300 miles away, 480 kilometers, walang Facebook, walang TV, walang radyo, walang social media, walang Instagram, walang Twitter, walang TikTok para makapag-story, makapag-reels or whatever. Pero nakarating ang balita sa Jerusalem. Umabot sa Jerusalem. So again, hindi natin alam kung gaano karami yung naligtas. But it was so great na kahit na wala yung mga bagay na yun, nakarating sa Jerusalem yung balita, ang daming naligtas. A great number believed and turned to the Lord. Umabot sa Jerusalem yung mga marites. Pasahan. Di ko ma-imagine paano kaya yun, ano? 300 miles, pasahan lang yun. Di natin alam paano nangyari yung lahat, pero nakarating ang balita sa Jerusalem. Do ngayon, no? Ngayon, sabi ng verse number 22, nabalitaan ng church sa Jerusalem, then tidings, yung balita of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas. Si Barnabas, that he should go as far as Antioch. Though ngayon lang natin ulit nakita si Barnabas, ngayon lang ulit siya nabanggit, pero hindi siya bagong character, sa pag-aaral natin. If you could still remember, si Barnabas, na kilala bilang son of encouragement, ay nakilala natin noon sa Acts chapter 4, na siya yung ginamit na example ng generosity. Isa siya sa mga mayayaman, no? Kumbaga may kaya ng mga mananampalataya, mga Kristiyano na nagbenta ng kanilang mga ari-arian para matulungan yung mga mananampalataya noon. So isa siya sa ginamit talaga ng salita ng Diyos na example. At pagdating ng chapter 9, very relevant din si Barnabas sa buhay ni Saulo. Bakit? Dahil kung maalala niyo sa chapter 9, di ba ayaw, takot yung mga apostol Diba? Alam nila naligtas na si Saulo. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, ayaw makipagkita sa kanya. Takot. Takot yung mga disipulo. Dahil baka mamaya, pain lang, pakagat lang. Tapos susunod na naman, birahin na naman sila. No? Kung ano na naman ang gagawin sa kanila, o biglang may dumumog na naman sa kanilang mga grupo ng mga religious leaders, and kung ano naman ang danasin nila. So, mayroong ganun takot. Pero si Barnabas yung nagsabi, Kristiyano yan. Tanggapin natin. So very relevant yung role ni Barnabas sa buhay ni Saulo. Dahil through Barnabas, tinanggap siya ng iglesia. Tinanggap siya ng mga apostol. And through Barnabas ay na-confirm nga nila na itong si Saulo ay tunay na ang Kristiyano. Tunay na ang naligtas. At pagdating doon ni Barnabas sa sa Antioch, 300 miles naglakbay si Barnabas, verse number 23, si Barnabas, when he came, nang siya'y dumating doon, and had seen the grace of God, and was glad. Nakita niya, pagdating ni Barnabas doon, ang sabi ng salita ng Diyos, he had seen the grace of God. Nakita niya, ang sabi sa NSAB, sa New American Standard Version, he witnessed the grace of God. Namalas niya. Nakita niya talaga yung dakilang biyaya ng Diyos pagdating niya doon. Remember, ang Antioch kilala saan? Immoralidad, prostitution, sugal, kasalanan, Sin City. Kilala sa kasalanan, pero pagkadating ni Barnabas doon sa Antioch, hindi yung Sin City ang bumungad sa kanya. Ang nakita niya ay ang kamay ng Diyos. Ang nakita niya ay yung biyaya ng Panginoon. Imagine, ang isang bayan na humanly speaking, sila dapat yung magre-reject sa gospel Sila dapat yung walang panahon doon. Sila dapat yung mag-i-ignore sa Panginoong Jesucristo. After all, mga Gentiles ito, sino ba para sa kanila si Kristo? 300 miles away from Jerusalem, malay ba nila kung sino yung Jesus na yun na naroon? Meron kaming Diyos dito Ang saya nga namin sumambay. Malay ba nila, itong mga taong ito yung mga tao na magre-reject sa Panginoon.
Pero pagdating doon ni Barnabas, he had witnessed the grace of God. Nagligtas ang Panginoon. Mga kapatid, ang Diyos natin ay buhay at siya'y nagliligtas. Ang pag-asa nating lahat ay nasa Panginoon. Kaya nga po maaari na yung mga mahal natin sa buhay ngayon na parang ang hirap-hirap bahagian ng Ebanghelyo. Yung mga mahal natin sa buhay na imbitahan mo nga lang sa church, ayaw pang sumamay. Na yung mga mahal natin sa buhay na di bali nang pag-usapan nyo ang lahat ng topic, pag-usapan ninyo ang politics, pag-usapan ninyo ang ilang mga bagay, pag-usapan ninyo ang chismis sa kapitbahay, wag lang ang religion. Humanly speaking, hindi natin alam kung maliligtas ba sila. Well, in the first place, humanly speaking, hindi naman talaga sila maliligtas kung sila nakaasa sa kanilang mga sarili. Maliban na lamang kung kumilos ang kamay ng Diyos sa buhay nila. Mga kapatid, wala po sa ating mga sarili, kundi nasa Diyos ang ating pag-asa. Nasa Diyos ang pag-asa natin na gagawin ng Diyos ang kanyang kalooban, ang kanyang perpektong kalooban, na kung kalooban ng Diyos, kikilos siya sa buhay ng mga mahal natin sa buhay, kahit gaano pa ka-imposible yan sa paningin natin. Nakita ni Barnabas yung biyaya ng Diyos sa lugar ng Antioch. Ang sabi niya, he was glad. He rejoiced. Siya'y nagdiwang. Isang dakilang bagay na makita mo ang mga makasalanan na naliligtas. Ang mga makasalanan na nagsisisi sa kasalanan. Ang mga makasalanan na binabago ang buhay. Yung mga makasalanan na nananampalataya na ngayon sa Panginoon. It is a time of rejoicing. Ito'y panahon na magalak tayo. At walang ibang proper response kapag nakakita tayo ng mga ministries kung saan gumagawa ang Panginoon. The proper response is to rejoice. Magalak sa Panginoon. At ang sabi ng talata, pagkarating ni Barnabas doon sa Antioch, he saw the grace of God and he was glad. And he began ministering unto them. Sabi ng talata muli, who, Barnabas, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all, that with the purpose of heart, they would cleave unto the Lord. So nagminister si Barnabas sa kanila dito sa mga bagong mananampalataya doon sa Antioch, yung mga mananampalatayang hentil doon sa Antioch, he exhorted them, he strengthened them, pinalakas niya sila, at siya'y naging encouragement para sa kanila. At ang sabi niya sa kanila is, with the purpose of their heart that they would cleave unto the Lord. Na ang ibig niyang sabihin sa kanila ay buong puso silang magsumikap na maging tapat sa Panginoon. He encouraged them na maging tapat sa Panginoon. Bakit? Dahil yung katapatan nila sa Panginoon ang isa sa mga tunay na marka ng isang tunay na pananampalataya. Ang sabi ng 1 John chapter 2 verse number 24, 1 John chapter 2, verse number 24, let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye shall continue in the Son and in the Father. Yung katapatan sa Panginoon, yung katapatan sa kanyang mga salita, ay isang napakagandang marka ng isang tunay na pananampalataya. At muli, si John ulit, sa John chapter 8, verse number 31, John 8:31, then said Jesus to those Jews, sa mga Hudyo, which believed on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples. Yung katapatan, yung pagpapatuloy, katapatan sa salita ng Diyos, ay isang napakagandang marka ng isang tunay na pananampalataya. Oo,
Maganda po na nakikita natin ang ating katapatan sa anumang mga ministries na meron tayo. Maganda yon. And that's good. Pero, tandaan natin na ang marka ng isang tunay na pananampalataya ay yung katapatan natin sa salita ng Diyos. Yun pa rin ang pangunahin. Good thing na nagpapatuloy tayo sa mga ministries iniatang sa atin ng Panginoon. Good thing na ginagawa natin, ginagampanan natin ang mga responsibilidad natin. That's good. Pero tandaan natin at hindi natin dapat pabayaan ang ating katapatan sa salita ng Diyos. Yan ang pangunahin. Sabi ng verse number 24, "For he," si Barnabas, "was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord." Sa pagpapatuloy na Barnabas ng ministry na meron doon sa Antioch, mas marami pang mga tao yung naligtas. Much more people, mas marami pa, from great number. Dahil sa pagpapatuloy niya ng ministry, by exhorting them, at sa lalo pa nilang pangangaral ng Ebanghelyo, much people, mas marami pang mga tao ang naligtas. Kaya nakaisip ng isang matalinong paraan si Barnabas dahil sobrang dami na ng mga naroon. Well, anong gagawin mo kapag hindi mo na kayang mag-isa? Humingi ng tulong. Humingi ng tulong. And that's actually a wisdom na pwede nating matutunan mula rito kay Barnabas, whether ministry man yan o anumang mga pasanin sa buhay ay pwede mong hindi sarilinin. Pwede kang humingi ng tulong. At yan ang naisip na paraan ni Barnabas. And surprisingly, hindi siya sa Jerusalem tumakbo at humingi ng tulong. At kundi meron siyang ibang hininga ng tulong. Well, dapat kung meron siyang hihingi ng tulong, dapat sa Jerusalem eh. Pero hindi. Tingnan po natin, verse number 25. "Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul." For some reason, ang naisip na lapitan ni Barnabas at hingan ng tulong ay hindi yung mga apostol na naroon sa Jerusalem. Instead, ang pinuntahan niya para hingan ng tulong ay si Saulo na naroon sa Tarsus. Remember, pinabalik siya ng mga apostol, si Saul. Gusto siyang patayin eh, right? Chapter 9, si Saulo, pagpunta niya ng Jerusalem, tapos, nung tinanggap na siya ng mga apostol, si Saulo, pagdating ng Jerusalem, nag-preach ng gospel, nangaral. And so, yung mga Hudyo, dati siya ang gustong pamatay, ngayon, siya na ngayon ang gustong patayin. Ni-return yung favor. Or, turntables na. Siya na ngayon yung gustong patayin sa Acts chapter 9. And so, sabi ng mga apostol, magtago ka na muna ron sa umuwi ka muna ng probinsya. Umuwi ka muna ron sa Tarsus. And so, ang ginawa niya, nagbalik siya ng Tarsus, nagpakalayo-layo muna siya doon. Kaya yung idea po dyan na 4 to 6 soul, ay hindi yan yung simpleng paghahanap lang. Hindi yan yung simpleng, lalo sa mga mag-asawa, no? Sa mga, or maring may jowa na nakasama na nila na mag-ikot sa isang sa bilihan ng mga damit ang kanilang kasintahan o asawang babae. Yung babae po ay mag-iikot sa department store, mag-iikot na gano'n, tapos sasabihin niya, natignan ko na lahat, walang ano. Ha? Paano nangyari yun? Hindi naghalughog. Sumilip lang na gano'n, umikot lang. Inikutan lahat. Wala eh. Pero paano kapag yung anak mo yung nawala sa isang mall? 'Di ba? Talagang yung klase ng paghalughog, paghahanap, ibang level kaysa yung umikot ka lang. Ganun yung klase dito ng 4 to 6 soul. Na hindi ito yung parang nagpunta lang doon, check niya lang, nandito ba si Saulo? Hinalughog niya talaga. Talagang deliberately, yun ang pagkaagamit yan sa original language, deliberately, talagang sinadya niya na hanapin talaga, na talagang sinisigurado niyang matatagpuan niya si Saulo roon. At ang sabi ng verse number 26, "And when he had found him," na nakita niya,
he brought him unto Antioch. Take note, simula nung huli nating makita si Saulo, nung pinatago siya ng mga apostol doon sa Tarsus, hanggang sa panahon na to, 12 years na po ang lumilipas. 12 years na. O ba, 2 chapters lang, ano? Chapter 9, chapter 11, gano'n na katagal. 12 years na ang lumilipas. But of course, hindi po nagsayang ng 12 years si Apostol Pablo o si Saulo. Ito yung panahon kung kailan siya inihanda niya ang kanyang sarili para sa ministry ahead. And sa final verses ng chapter 11, makikita natin na yung ilang mga visible changes sa buhay ng mga mananampalataya doon sa Antioch. Verse number 26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. Dinala ni Barnabas si Saulo sa Antioch. And it came to pass that the whole year, they assembled themselves with the church. Nagstay sila doon. No? Nagminister sila doon sa iglesia doon sa Antioch and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Dito unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga mananampalataya doon sa Antioch. Nung makita niya, sinama niya roon ang sabi ng talata, the disciples were called Christians first in Antioch. So yung mga mananampalataya doon sa Antioch, sabi niya sa talata, tinawag silang mga Christians. Actually, historically, ang title na Christians ay hindi po yung mga mananampalataya mismo ang tumawag sa kanila na mga Christians kami, kundi yung mga hindi mananampalataya. Actually, ito'y bansag ng mga taga-Antioch, ng mga hindi mananampalataya, particularly dun sa mga Kristiyano, mga mananampalataya doon sa Antioch. At first, it was a derogatory term. Ito'y pangungutya. Ayun, pangungutya. Sa isip ko lang kasi pang-aasar eh. Mas malalim yung pangungutya. No, pangungutya. And actually ginagamit itong term, ang literal na meaning daw nitong Christian is a party of Christ. So para tong political term. No, para tong political term sa panahon nila, kapartido 'yon ni Kristo eh. No, para sa panahon natin ngayon, kakamping yan, ka-DDS, no, Dilawan, at kung ano-ano pa, a party of this, a party of that, political ang ano yan, na pangungutya, no, ganun ang pagkakagamit. So hindi ito compliment sa mga mananampalataya noon. Ito'y form ng disrespect. Ito'y form ng pangmamaliit. Bakit? Dahil nga kakaiba sa buhay nila yung buhay ng mga to eh. Yung Diyos na sinasamba nila iba eh. Yung paraan ng kanilang pagsamba, iba eh. Yung klase ng pamumuhay nila, sila sugal, immoralidad, prostitution, pero itong mga to iba. So para sa mga hindi mananampalatayang taga-Antioch, wala sa ayos yung buhay ng mga to. Pero sa kabilang banda, makikita natin yung implication na ito. Ibig sabihin nun, nakikita ng mga taong yun, iba yung buhay nila. Iba yung buhay ng mga mananampalataya. Ibig sabihin, nakikita, maging ng mga nasa labas, nagsisi na tong mga to. Well, of course, hindi. Ang ibig ko sabihin, nagbago na yung buhay nila. Nakikita from the outside yung bunga ng ebanghelyo sa buhay nila. Ibig sabihin, nakikita ng mga tagalabas, yung pananampalataya nila kay Kristo dahil si Kristo yung sinasamba nila. Na makikita nila maging ng mga tao sa labas na yung buhay nila ay iba na. Dito natin ngayon makikita yung kaibahan ng pagiging Christian noon sa mga Christian sa panahon natin ngayon. Ngayon, pag tinawag mong Christian ka, Christian ka? Ang nasa isip yung mga one way, Jesus, mga ganon, kung ano man. Christian ka? Sa kabilang side, yung iba naman, pag sinabing, Christian ka, yan yung mga dapat naka-long sleeve, naka-necktie, naka-tuck-in, kahit nasa swimming pool, naka-tuck-in. May nakasama kaming ganon katindi.
Proud tayo na ipaalam na Kristiyano tayo, of course. Pero sa panahon natin ngayon, parang napakababaw na ng pagtingin natin sa pagiging Kristiyano. Gusto nating makita natin na tinatawag ang mga mananampalatayang Christians. Pero makikita natin na mga mananampalataya noon ay tinawag ng mga Christians dahil nakikita maging ng mga tao sa labas ang katapatan nila sa salita ng Diyos. At dapat ganun din tayong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. Na tayo ay maging mga Christians. Hindi dahil sa pananamit natin, maganda na maayos yung ating pananamit. Hindi dahil sa kinakanta natin, kundi Christians tayo dahil nagsusumikap tayong maging tapat sa salita ng Diyos. Mga Christians tayo dahil patuloy tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan. Mga Christians tayo dahil patuloy na binabago ng Diyos ang buhay natin. Mga Christians tayo dahil yung paglakad natin nakikita ng mga taong lumalakad tayo sa kabanalan at katuwiran. Higit sa lahat, Christians tayo dahil tunay tayong sumasamba kay Kristo. Tunay tayong sumasamba sa Panginoon. Maintindihan natin na from the perspective pa lamang ng ibang tao, nakikita na nila na maaring mayroong pagkakaiba ang buhay ng mga tunay na mga mananampalataya. Nawa, maging ganun din tayo mga klase ng mga mananampalataya. Tawagin tayo mga Christians, hindi dahil sa anumang mga bagay, kundi nakikita ang katapatan natin sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa biyaya mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan mo na aming natamo. Salamat, Lord. Hindi kami nalalayo sa mga taga-Antioch. Hindi kami nalalayo sa mga taga-Nineveh. Kung kami man sa aming mga sarili, imposible kaming maligtas. Pero salamat, Lord, sa biyaya mo na niligtas mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa biyaya mo na binago mo ang aming mga buhay. At tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy kami nakaasa sa iyo na makita sa aming mga buhay ang paglakad sa kabanalan at katuwiran mo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Hindi namin kaya ito kung kami aasa sa aming sariling lakas. Kami nakaasa sa biyaya mo, Panginoon, at pagkilos mo sa iyong mga kamay na gumagawa sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, maluwalhati ka sa lahat ng ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at din pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po humawit. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, our archangels in glory. Strength
pinuriit mo pangalan ng Panginoon, and they were called Christians first in Antioch. And what a privilege para sa atin, pamakita sa ating mga buhay ang pagiging Kristiyano. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa mga nagsama natin online, at muli, ang mga salita ng Diyos na ito ay patuloy natin pagbulayan at patuloy na magkaroon ng epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa ating paghihiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, at patuloy tayo maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang hapon, dito tatapos ang ating panghapong gawain, and after 10 minutes ay magsisimula ang ating prayer meeting. God bless po.